Sige po tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaloob na ito, Panginoon, na ibinigay po ng bawat isa, Panginoon, na mayroong po pusong pagpapasalamat. So, patuloy po ito ibalik sa kanila, Panginoon, na masiksigliblig at umabot. Sa aming pong pag-aaral, Panginoon, sa gabing ito, patuloy po namin dalangin na ikaw po siya magturo sa amin. Bubuksan po namin ang aming isipan, ang aming pong mga puso tungkol sa iyong salita, at lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na i-apply namin, Panginoon, ano po man yung kapahayagan niyo po sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus ang lahat po yung magsabi na. Amen. Amen. So, February na po, bagong buwan at bagong series po yung ating po pag-aaralan ngayong gabi. Very interesting po kasi ito po yung topic natin for this month. Dito po siya iikot. Praying through Scripture. At ang theme po natin is learning to let God's Word shape our prayers. Ibig sabihin, hindi na lang tayo mananalangin base doon sa ating pong mga sinasabi. Meron na tayong biblical foundation sa ating pong panalangin. So itong buwan na to, pag-aaralan po natin ito. Actually, 2 buwan to. Sa unang buwan is praying through Scripture, tapos sa next month, sa March, pag-aaralan po natin yung wrestling God in prayer. So, sa gabi po ito, o sa buwan na ito, hindi lang tayo mag-aaral tungkol sa panalangin, matututo din po tayong manalangin ng tama, ng malalim at ng totoo. So, marami sa atin, o halos lahat tayo dito, kasi tayo-tayo lang naman lagi. Diba? Sanay po tayo sa prayer meeting. Yung iba sa atin sanay sa opening prayer, pag ina-assign. Yung iba sanay din po pag closing prayer. Pero kung magiging tapat tayo, magiging honest lang po tayo sa ating mga sarili. Marami po sa atin dito yung hindi pa talaga sanay pagdating sa sinasabi nating malalim na panalangin. At ang goal po natin sa series na ito, sa buwan na ito, is simple pero mabigat. Ito po. Anong objective natin? Yung malipat po yung prayer natin mula sa pagiging self-centered papunta sa God-centered. Yung mga prayers natin repetitive o paulit-ulit patungo sa scriptural. At sa mula sa pagiging mababaw ng panalangin, matututo tayo ng deep and biblical prayer. Ayan po yung objective natin sa pag-aaralan natin ngayong buwan. So ngayong first week po, ito po yung title ng pag-uusapan natin. Why Scripture must shape our prayers? Bakit kailangan yung salita ng Diyos pagdating sa ating pong mga pananalangin? Yung subtitle dyan is yung When God's Word becomes our words. So yung key verse po natin dyan, di ko na nalagay, is John chapter 15 verse 7. John chapter 15 verse 7. Bukas na lang po sa mga may Biblia. 1 chapter 15 verse 7. Sulat nyo na rin po sa notes. John chapter 15 verse 7. Sa mga nagbabasa po ng Biblia, alam nyo na yan, kahit di nyo nabuklatin. John 15:7. Basahin po natin, kung nananatili kayo sa akin, si Jesus po nagsasalita, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ako namang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Ulitin po natin, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ako namang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So, base dun sa binasa natin, may kita natin kung ano yung pag-aaralan natin. No? May tanong lamang po dito. Bakit sa tingin nyo po maraming panalangin yung tila hindi nasasagot? Baka may mga panalangin tayo hindi nasasagot hanggang ngayon. Kasalanan? Una ba dahil mahina ba ang Diyos? Bingi ba ang langit? Bingi ba ang Diyos? O kulang po yung power ng panalangin natin? We did not ask, pwede, hindi tayo humingi. Kadalasan po, problema po kung bakit may mga panalangin hindi nasasagot is yung laman ng panalangin mismo. Marami po sa prayers natin mababaw, paulit-ulit, at saka puno ng personal na agenda. Sanay na sanay yung bibig natin, pero yung puso natin walang paggalaw. So ngayong gabi, harapin po natin yung isang mahalagang katotohanan. Sabi po dito next po, effective prayer flows from a saturated heart in God's Word. Ang epektibo daw pong panalangin ay nagmumula sa pusong nakababad sa salita ng Diyos.
Kailangan pala yun. Salita ng Diyos. Effective prayer flows from a saturated heart in God's Word. Ibig sabihin po, kapag mababa yung word sa buhay natin, pag mababaw tayo sa salita ng Diyos, mababaw din ang ating prayer life. Actually, doon din po natin minsan makikita kung may paglago yung isang Kristiyano, kung paano siya manalangin. I believe yung mga pastor po, madali nilang ma-discern pag yung isang Kristiyano is dry spiritually sa way niya kung paano siya mag-pray. Specifically sa mga words po na binabanggit. Now, disclaimer lang po, pag-aaralan natin ito, hindi ko kayo tuturuan na pagandahin yung salita. No? Ayoko pong ma-conscious kayo na kailangan maganda yung sasabihin ko pag mag-pray ako. Kailangan, lalo na in public, kailangan maganda yung mga wordings ko doon. Kasi alam niyo po, kahit gumamit ka ng mga hypolotic language, nade-discern po talaga kapag ang spirit mo is dry. Kaya much better na po na ma-address sa puso natin kung may kakulangan tayo sa area natin. So, base po dyan sa linya na yan, hindi pwedeng hiwalay ang Biblia sa panalangin. Magkasama lagi silang lumalalim. Kung gusto nating lumalim tayo sa ating prayer life, kailangan malalim din tayo sa ating word life. So, unang point po, ngayong gabi, tingnan natin ano yung problema ng mababaw ng panalangin. The problem of shallow prayer. Shallow po is yung mababaw. So, the problem of shallow prayer. Ang problema kapag mababaw yung panalangin natin. Matthew chapter 6 verse 7, sabi ni Jesus, "And when you pray, do not use vain repetition as the heathen do." Matthew 6:7. Kaya kung mananalangin kayo, sabi po ni Jesus, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Akala nila ipakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So si Jesus po mismo nagsasabi nito, no? Ibig sabihin dito, kahit prayer pwede siyang maging mali. Pwede palang maging mali ang prayer. May tamang paraan pala ng pananalangin. Sabi po, hindi lahat ng panalangin ay tama. At hindi lahat po ng nananalangin ay tunay na nakikipag-usap sa Diyos. Paano naging tama yan? Tingnan nyo na naman po yung ibang reliyon, kagaya ng mga Buddhist, mga Shaolin, mga Muslim, at iba pong reliyon sa mundo. Kapag dating sa sipag at pagdating sa sipag sa pananalangin at meditation yung pag-uusapan, wala tayong minatbad sa kanila. Mga disiplinado talaga sila pagdating sa pananalangin. Araw-araw yan sila, oras-oras, paulit-ulit. Pero ang tanong po doon, araw-araw sila nananalangin, oras-oras, paulit-ulit. Ang tanong, tama ba yung panalangin nila? Alam niyo po, kahit gaano kahaba, kahit gaano kasolemn yung prayer mo, kahit gaano ka kadisiplinado sa panalangin, kung hindi ang Diyos ang Biblia ang kausap mo, mali ang panalangin mo. Dahil hindi po sincerity ang basihan ng tamang prayer, katotohanan, truth. Paano po nagiging vain? O ano ang vain repetition? Next po. Ano ang vain repetition? Ito po yung mga panalangin na paulit-ulit yung salita. Mga panalangin walang laman ng puso. Mga panalangin walang pagkaunawa sa Diyos na kinakausap. So, yan po yung tinatawag na vain repetition. Yan yung mga dumadaing sa mga santo. Tumatawag sa ibang Diyos. Hindi nila kilala kung sino ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. So, yung prayer nila is in vain. At minsan, tayo din po mga Kristyano, alam na alam ng bibig natin yung sasabihin natin sa prayer. Pero yung puso natin minsan malayo sa Diyos. Hindi ko pa alam kung naranasan na po ninyo ito. Pero madalas po natin ito ang nararanasan. Parang rapper yung bibig mo. Sunod-sunod yung salita mo, pero hindi naman, hindi galing sa puso. Madalas po hindi tayo nagpipray, nagre-recite na lang tayo. Sanay na sanay po tayo sa mga linya na, Lord, salamat po. Ano pa? Lord, patawarin mo kami. Lord, ingatan mo po kami. Pero hindi natin naiisip sino ba talaga yung Diyos ang usap natin at ano yung kalagayan ng puso natin ngayon. Isa pong mahalagang paalala sa atin, hindi po lahat ng mahabang panalangin ay malalim at hindi lahat ng emosyonal ay spiritual. Pwede kang umiyak sa prayer mo pero hindi ka talaga nagsisisi. Pwede kang maging emotional
pero wala pa rin pagbabago pagtapos po nun. Kapag mababaw ang panalangin natin, ang bunga nito ay walang conviction, walang pagbabago at walang takot sa Diyos. For example, humingi ka ng tawad ngayon dahil sa kasalanan mong ginawa kanina, pero kinabukasan, maya't maya ginawa mo ulit. Wala pong pagbabago, walang conviction. O kaya mas masahol pa na nanalangin ka bago ka gumawa ng kasalanan. Lord, sana manalo ako sa sugal. Wala naman po sanang ganun dito. Lord, samahan mo ko sa gagawin ko kahit alam nating mali ang gagawin natin. Ayan po yung mga ebidensya ng mga panalangin na hindi hinubog sa salita ng Diyos. Ayan po yung mga klase ng panalangin na hindi galing sa taong may takot sa Diyos o galing sa taong hindi naglalayong sumunod, kundi gusto niya lang magamit ang Diyos para sa kanyang sarili ang kailangan. At dito po natin makikita yung problema. Kapag kahiwalay ang panalangin sa salita ng Diyos, nagiging mababaw, nagiging makasarili, at mapanganib po yung ating prayer life. Tingnan po natin paano nanalangin si Jesus. At bakit ang kanyang modelo yung tinatawag natin, scripture-based na hindi self-centered. So number 2, Jesus' model, scripture-based prayer. Sa Matthew chapter 6 verse 9, familiar kayo sa the Lord's Prayer. Unang line po doon, Our Father in Heaven, ano next? Hallowed be your name, no? Pansinin natin, no, hindi pa rin nagbibigay si Jesus ng listahan ng hihingiin mo doon. Kumbaga, ipinapakita po ni Jesus doon na yung panalangin, nakaugat lagi yan sa tamang relasyon natin sa Panginoon. Hindi sa tamang request. Sabi naman po ng John 15:7, kanina binasa natin, If you abide in me, my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Isa po ito sa pinakamalinaw na pangako ni Jesus patungkol sa answered prayer. Pero meron siyang malinaw na kondisyon. Kung gusto natin ng answered prayer, meron siyang malinaw na kondisyon. Ano po yun? If my words abide in you. Hindi sinabi ni Jesus, if you pray louder, no? Then my word, and you ask what you desire. Hindi niya sinabi, if you pray longer, or if you pray more often. Ang sabi ni Jesus, if my words abide in you. If you abide in me, my words abide in you, will ask what you desire shall be done for you. What does it mean to abide in the Word? Anong ibig sabihin pag sinabi nating abide? Sa Tagalog is nanatili, na? Nanatili. Ang abide ay hindi quick reading, hindi siya verse of the day, occasional Bible opening. Ibig sabihin, pag sinabi nating abide, na nanatili ka sa salita ng Diyos, hindi ito yung isang beses ka lang nagbasa. Nasasabihin mo na nanatili ka na sa Panginoon. O kaya may verse of the day ka, pinapost mo, no? O kaya wallpaper mo. Kasi hindi mo naman kinakain time. No? Nasa wallpaper ng phone mo, hindi mo kinakain time. O kaya occasionally Bible opening. Hindi po natin matatawag na abiding po yun. Ang abide po ay nananatili ang salita sa isip. At humuhubog sa puso at umaapekto sa desisyon. Ibig sabihin, hindi lang siya nasa isip natin noong buong araw. Humuhubog siya ng puso natin at naapektuhan nito yung mga desisyon natin. Ibig sabihin, para masabi natin we are abiding o nananatili tayo sa salita ng Diyos, dapat yung salita ng Diyos hindi siya bisita sa atin. Hindi siya decoration, kundi naninirahan siya sa ating puso. Kapag ang salita po ng Diyos ay abiding sa isang Kristiyano, ang desire niya po ay nagbabago. Kapag ang salita ng Diyos ay naninirahan sa atin, una nagbabago yung hinihingi natin. Next po. Ayan, kapag nanatili ang salita ng Diyos sa atin, nanirahan, nagbabago yung hinihingi natin. Hindi ka nahihingi ng 700 million yan sa Lord pagka rooted ka na sa salita ng Diyos. Tapos naayos yung motibo natin. Tapos nalilinis din po yung desire natin. Hindi po lahat ng gusto natin ay pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pero kapag ang gusto natin ay hinubog ng salita ng Diyos, nagiging ayon po ito sa Kanya kalooban. Mahalagang makita natin ito. Next po, answered prayer is not random. It is relational and scriptural. Para makatamo ka ng kasagutan sa panalangin mo, hindi siya random, hindi siya tsambahan o swertehan. Madadaan mo sa lakas ng boses ang Lord. Kailangan relational siya, kailangan scriptural. Kailangan alam mo kung ano hinihingi mo at nakabase sa salita ng Diyos.
So, hindi siya tsambahan, hindi siya sortihan. Ang answered prayer ay bunga ng pusong binabago ng salita ng Diyos. O isip na inuugnay sa katotohanan at buhay na sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Kapag may panalangin po na hindi nasasagot, hindi po ibig sabihin walang kapangyarihan yung panalangin. Baka wala lang ugat sa salita ng Diyos. At pangatlo, panghuli po, the power of word filled. Sabi ng Psalm 19:105, alam niyo na rin yung verse na to, your word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ang salita mo ang tanglaw sa aking lalakaran. So kapag ang prayer daw po natin ay galing sa salita ng Diyos, hindi ligaw yung hinihingi natin. Hindi siya makasariling desire at hindi pa dalos-dalos ang desisyon. Dahil ang salita ng Diyos ang nag-aayos ng motibo, nag-aalay ng will, at nagpapalalim sa ating pananampalataya. Kapag may maraming panalangin po tayong walang bunga, ibig sabihin wala po tayong ugat sa salita ng Diyos. Kung gusto natin ng mas malalim na panalangin, mas malinaw na direksyon, at mas totoong pagbabago, kailangan ibalik natin yung Biblia sa ating pong pananalangin. So, yan po yung tatlo na panimula ngayong araw. Ang una, the problem of shallow prayer. Tapos pangalawa, yung model ni Jesus, scripture-based prayer, at yung power of word-filled prayer. So, ang focus mo natin ngayong gabi sa panalangin natin, isama pa rin natin yung pinapanalangin natin, yung sa prayer walk po natin. Dalawa lang po yung prayer focus natin. Una, repentance or prayerlessness. So, humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga minamadali nating panalangin. Mga panalangin natin walang takot sa Diyos at mga panalangin walang salita. Pangalawa, hunger for God's Word. Hingin natin sa Panginoon magkaroon tayo ng gutom sa katotohanan. Pusong handang magbago at at buhay na sumusunod. So ngayong araw po, ngayong gabi, natutunan natin bakit kailangan hubugin ang salita ng Diyos sa panalangin natin. Para mai-align po yung hinihingi natin sa kalooban ng Diyos. So next week, mas lalalim tayo. Pag-aaralan natin paano gawing personal na panalangin yung mismong talata sa Biblia. So, hindi na lang tayo basta magbabasa ng Bible. Hindi lang natin alam yung Bible. Hindi papanalangin natin siya at isa sa buhay. E kung lahat ay yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maging sa simple mong kapahayagan sa amin, Panginoon, na unang-unang sablay kami Lord. Maraming pagkakataon po na humingi kami sa iyo, nanalangin kami na hindi nga namin narinig yung sarili namin. At hindi rin namin alam kung ano talaga hinihingi namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at humingi kami sa inyo ng panibagong puso, Panginoon. Linisin niyo po kami sa anumang uri ng karumihan, Panginoon, at gawin niyo po kami karapat-dapat ayon sa kalooban. Nais naming manalangin ayon sa salita mo at ayon sa kalooban. Hindi para makakamit kami ng answered prayer, Lord. Hindi para masunod, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay namin. At kumalat ito, Panginoon, sa mga tao sa paligid namin. Lord God, tulungan po kaming manalangin ayon po sa inyong kalooban. Sa patuloy po namin groupings at discussion, dalangin po namin ang patuloy pong pagtutulong sa amin. Patuloy ka namin pupurihin at patuloy ka namin sasambahin. Ito po namin samot dalangin sa tayong pangalan ng Jesus. At po yung magsabi ng amin. So punta po tayo sa mga groupings natin. Short discussion lamang po, tapos yung pare pa yung groupings natin yung dati. Kapayaner, mga Marina, short discussion lang po tayo sa topic. Tapos, yan. Kung may prayer request po kayo, mag-pray po natin sa group.